إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى أما بعد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Pagpupuri kay Allah ang nag-iisa. Ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin maliban ang nag-iisang Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo at propeta ng Allah. O kayong mga may pananampalataya, magkaroon kayo ng takwa kay Allah, ang tunay na takwa. At huwag niyong hayaan ang inyong mga sariling mamatay na kayo ay nasa labas ng Islam. Sa inyong paglalakbay dito sa dunya, nakaharap patungo sa inyong akhirah. Nangangailangan ang Muslim ng baon. At ang pinakamainam na ibaon sa paglalakbay na ito ay ang pagkakaroon ng takwa. Ang pagsasagawa ng inyong mga ibadah, ang pagtalikod sa mga bagay na haram, at pagkakaroon ng buhay na inshallah ay sumusunod sa patakarang Islamiko. Mula sa Jum'a papunta sa isang Jum'a. Mga pagkakataon ito sa buhay ng isang Muslim. Binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng palugit upang inshallah ay madagdagan pa ang kanyang mga agsagawain sa paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa Jum'a papunta sa isang Jum'a, napakaraming mga pagkakasala ang isasagawa ng isang Muslim. Mula sa Jum'a papunta sa isang Jum'a, nakakalimot ang Muslim sa kanyang mga responsibilidad. Nakakagawa siya ng mga bagay na haram, ngunit patuloy pa rin siyang biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin noon ay nasa ilalim pa rin siya ng rahma o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabibigyan pa rin siya ng pagkakataon at oras upang inshallah ay makapanumbal. Kaya ang Jum'a papunta sa isang Jum'a ay mga pagkakataon ng pagtatawbah. Mga pagkakataon ito upang makapanumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung napalayo, alhamdulillah pa rin. At meron pa rin buhay at pagkakataon na inshallah makabalik at makalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa mga dakilang adhikain ng Jum'a. Ang pagbibigay paalala sa mga kamusliman na kung hindi man naging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero patuloy pa rin ang buhay, ibig sabihin patuloy pa rin ang pagbibigay awa sa Kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga Muslim na nagnanais, inshallah, ay makalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, napakaraming mga kadahilanan, napakamaraming pamamaraan upang inshallah kayo ay makalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan lamang nito ay ang intensyon o ang niya, ang pagkakaroon ng saloobin na kayo ay gagawa ng ibada o pagsamba para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalaga ipaalala sa mga kamusliman
na dapat isatayo ninyo ang 5 beses na pagdarasal sa bawat araw ng inyong buhay. 5 beses na pagsasala. At ito ang pinakamahalaga na sa gawain mula sa Jumu'ah papunta sa isang Jumu'ah. Ito ang isa sa mga bagay na inshallah sa mga maliliit na mga minuto na ito. Sa mga maliliit na mga pagkakataon na ito, kayo, inshallah, ay nasa ilalim ng proteksyon o pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabibiyayaan kayo, nadadagdagan ang inyong mga kabutihang ginagawa at naitatala na dapat burahin ng ilan sa inyong mga pagkakasala. Tumataas, inshallah, ang baitang o level ng inyong mga estado sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagsagawa ninyo ng 5 beses na pagsasala. Napakahalaga ang pagsasala para sa isang Muslim dahil umiikot ang buhay niya sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maintindihan sana ng Muslim na ang 5 beses na pagdarasal para sa kanya ay parang pangangailangan niya sa pagkain kung siya ay nagugutom. Parang pangangailangan niya ito ng tubig kung siya ay nauuhaw, para itong hangin para sa kanya. Ang isang Muslim o ang isang mu'min, hinahanap-hanap niya ang pagsasala. Hindi nakukumpleto ang buhay sa isang araw ng isang Muslim kung nakaligtaan niya ang kanyang pagsasala. Ang isang Muslim, inshallah, sa kanyang pagsasala ay hindi lamang gumagawa ng mga aksyon na tumatayo o kaya nagruruku at nagsusujud. Bagkus, siya ay nakikipagkausap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdudua siya, nagdizikir siya. At ang inyong pagsasabit ng Suratul Fatiha ay isang uri ng dua. Isang uri ito ng pagdarasal o kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo sana sa inyong kahilingan na ito ay mapatibay sa pagtahak sa matuwid na landas. Ihdinas siratal mustaqim. Mula sa Jumu'ah papunta sa isang Jumu'ah, ipinapaalala sa isang Muslim ang kahalagahan niya sa pagkuha ng rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ibig sabihin na ikay nagkasala, wala ka ng karapatang kumuha ng pagtatawbad. Ibig sabihin nga noon, dahil sa pagkakasala mo, mas lalo mong kinakailangang mapalapit ang iyong sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan uulit-ulitin natin itong mga payag at mga simpleng paalala na ito sa mga kamusliman na wala nang mas mahalaga sa isang araw ng isang Muslim mula pagsapit ng Fajr hanggang inshallah sa kanyang pagtulog kung hindi ang sala. Ang sala, ang paunang sa gawain pagkatapos ng inyong pagsaksi ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ang pinakahuling habilin sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sala. Huwag kalimutan ng isang Muslim habang siya, inshallah, nasa kalakasan, nasa kalusugan, at nasa katinuan. At kahit nga tayo'y nagkakasakit, at kahit wala na tayo sa kalakasan at nagkakaroon na tayo ng maraming mga hinaing o mga sakit sa ating mga pangangatawan, o kaya'y nagkakaroon na tayo ng kalabuan sa paningin, tayo pa rin ay inuobliga sa pagsasala. Kaya kinakailangan maintindihan at ipaintindi natin sa ating mga sarili na ang sala na ito ay tagubilin sa atin ng mga propetang nauna. Ito ang ipinamana sa ating sa gawain. Ito ang nagbibigay kaibahan sa atin sa mga hindi mananampalataya. At ito ang muling palatandaan sa pagiging Muslim ng isang tao. Ang pagitan natin at sila, ang mga hindi Muslim, ay ang sala. Kung sino man ang tumalikod dito, ay para bagang tumalikod na rin siya sa pananampalataya ng Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sinasambit ko ang mga pangungusap na ito bilang paalala para sa ating lahat. Hingin ninyo sa inyong Panginoon ang kanyang awa. Ang inyong Panginoon ay lubos na magpagpatawad. Siya ay lubos na maawain.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong may pananampalataya, magkaroon kayo ng takwa kay Allah ang tunay na takwa, at huwag niyong hayaan ang inyong mga sariling mamatay na kayo ay nasa labas ng Islam. Ipaalala natin sa ating mga sarili sa araw ng Jum'ah. Sa tuwing maabutan tayo ng Jum'ah na ito ay pagkakataon na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga oras ito, inshallah, ng pagpapanumbalik natin ang ating sarili sa pagsunod sa mga patakarang iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ating naisambit na ang pinakamahalaga sa obligasyon ng mga kamusliman pagkatapos ng kanilang pagsaksi sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsagawa ng 5 beses na pagsasala. Mas mahalaga pa ito sa kung ano man ang nakukuha ninyo dito sa dunya. Mas mahalaga pa ito sa lahat ng nasa dunya at lahat ng mga lugar na sinisikatan ng araw. Ang inyong pagruruko, ang inyong pagsusujud, ang inyong pagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, inshallah, ay magiging mga daan upang mabigyan kayo ng rahma o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang Muslim, na normal lamang ang pamumuhay. Walang gaano nakakakilala sa atin. Ipakilala ninyo ang inyong mga sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang mas higit sa parangal na may bibigay kung hindi ang parangal na magmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At maiangat lamang ninyo, maipapakilala lamang ninyo ang inyong mga sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala kung kayo ay palagi ang nakikipag-usap sa Kanya. At ang sala ang pinakapaunang sa gawain ng isang Muslim upang magpakilala siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Muslim na ito ay tumatayo sa Salatul Fajr kahit gusto pa niyang matulog. Ang Muslim na ito ay tumatayo sa Salatul Zuhur at Salatul Asr kahit gaano pa kadami ng kanyang sagawain. Ang Muslim na ito ay nagtatayo ng kanyang Salatul Maghrib kahit masakit na ang kanyang katawan at gusto ng mamahinga. Ganon din na ang Muslim na ito ay nagsasalatul Isha kahit gustong-gusto na niyang matulog. Itong lahat na ito ay pagpapakilala ng Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pagpapakilala natin sa mga anak ni Adan ay walang silbi ang mga yaan maliban na lamang kung ito ay pagpapakilala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim ay dapat bigyan, inshallah, ng pagpapaalala sa mahalagang bagay na ito. Nakikita natin na napakarami na ngayong mga masjid sa Pilipinas, ngunit hindi ito napupuno. Napakaraming masjid na ngayon sa Pilipinas at mga bahay-sambahan, ngunit kahit sa Fajr, ang isang unang linya sa masjid na yan ay hindi napupuno. Dahil marami ng mga Muslim ang hindi sumusunod sa patakaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na nilang ipakilala ang kanilang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na nilang bigyan o ipag-usap ang kanilang mga inihinaing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang mga Muslim na napapaalalahanan mula Jum'ah papunta naman sa isang Jum'ah pa, bigyan natin ito, inshallah, ng pagkakataon ating mga sariling makapanumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mga kamusliman na inshallah may mga pandilig, may mga pusong tumitibok para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibalik ninyo ang inyong mga hinaing, ibalik ninyo ang inyong kahinaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam na sa gawain ng isang Muslim sa pagpapakilala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagtatayo niya ng mga sala 5 beses sa isang araw. Araw-araw habang nabubuhay siya sa dunya, habang nasa katinuan pa ang kanyang isipan. Ang pagpapakumbaba ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapakilala ng ating mga sarili ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hinahangad nating Jannah ay walang ibang puwang kundi dahil sa
kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mapapala ang pera kung hindi ito ginastos para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mapapala ang haba ng buhay at dami ng oras na ating ibinuhay dito sa dunya. Ito ay ginugol hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot kayo sa inyong mga pinaggagawa sa mga araw na ito. Habang nabubuhay kayo sa dunya, ito ay mga pagkakataon upang makapanumbalik kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong mga bagay na ito ay mga payak, mga simpleng paalala upang inshallah ay makapanumbalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. At bago matapos ang khutbah sa Juma na ito, nawa ay maisali ninyo sa inyong mga dua ang inyong mga kapatiran na hindi ninyo kilala, na sa malalayong lugar sila, na sa ilalim sila ng mga digmaan, na sa ilalim sila ng gutom at uhaw. Marami silang mga kalaban at sila'y natatakot. Ipasok ninyo, isali ninyo sila sa inyong mga dua. Ito ay pagtatayo ninyo, insyaAllah, ng kukuha ng pagkakapatiran para kay Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.